Isa lang yung kunin natin guys kasi hindi ako sure dahil mukhang matigas pa siya. Morning guys, at nandito tayo ngayon sa aking garden para mag-harvest ng ating jajang yung ating kiwi na hindi ko pa rin nalilipat hanggang ngayon. At ilang buwan na ba to? Mga isang buwan na to mula nung binili natin. Kaya naman titikman natin kung nahinog na ba yung ating mga kiwi. Pero siguro kuha lang tayo ng mga 2 piraso, magtira tayo para hindi natin alam kasi guys kung matamis na ba sila o hilaw pa. At eto naman guys, i-update ko kayo. Ito yung binigay sa atin na bayabas ng isang Pilipina na follower natin kung saan ay napakabait niya. Ang dami niyang pinadala sa ating bayabas. Kaya lang guys, ayan. 3 na lang yung natitira sa ating mga bayabas na kung saan ay, ayan, natuyot kasi sila dahil sa sobrang init talaga, no? Ayan yung isa natin at ito yung isa natin. So, hindi natin siya pwedeng itanim dahil dalawa lang sila. So, sabi niya pwede daw sa taglamig dahil winter niya daw yan tinanim. Pero tumubo siya kahit na taglamig. At meron nga lumalabas na isa dito kung saan ito yung nategi na niya na mga puno niya. Actually, tatlo-tatluhan yan eh. Lahat halos namatay. Ito na lang yung natira natin. Buti na lang may 2 pa tayong natira. May tumutubo naman sa ilalim niya. Kaya good thing ay meron tayong pang support na isa pa. Tapos ito na yung kiwi natin. Kukuhanin na natin. At mukha pa siyang hilaw guys. Matigas pa eh. Isa lang yung kunin natin guys kasi hindi ako sure dahil mukhang matigas pa siya. Ito. Diba, ang galing dito sa Japan, kapag bumili kayo ng mga puno, ay mayroon ng mga bunga. At ito nga yung mga pahabol natin kung saan ito yung almond natin, yung ating peras, at ito yung ating finger grapes. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nalilipat guys, sa sobrang kabisihan ko. At mamaya, kapag nalinis ko yung aking pond, ay isusunod natin to. Kasi, ayan o, nagdadahon na siya ng panibago. At meron na tayong paso na nakaredy para sa kanya. At dito natin sila ilalagay. Tapos yung ating kiwi na malaki, doon naman natin sa harapan ilalagay. Or kasi nagdadalawang isip ako kung dito na lang din o doon sa dito. Kasi hindi ko alam kung saan ako maglalagay guys. Sobrang nalilito ako kung saan ko sila itatanim talaga. So yan, kumuha lang tayo ng isang kiwi natin. Natikman natin kung hilaw pa ba o kaya nang kainin at nangangasim lola nyo. Wala nang hugas-hugas yan kasi meron naman siyang balat at babalatan natin syempre. Matigas pa guys. Hoping ay maging okay yung ating kiwi. At alam niyo ba tong kiwi na to guys ay babae. Kapag bibili kayo ng kiwi na puno, make sure ay 2 ang bibili nyo. Isang babae at isang lalaki. At aalamin nyo yung mga binibili nyong prutas kung kinakailangan niya ba ng pair. Kasi hindi nagiging bunga ang isang puno katulad ng mansanas kung bulaklak lang siya ng bulaklak na babae tapos wala siyang katabing lalaking mansanas. Matigas pa guys, hilaw na hilaw pa siya. Pero nangangasim na yung lola nyo. Tapos itatanong nyo sa mga staff kasi kung hindi kayo nakakabasa ng Hapon o dun sa mga hindi nakakalam sa Pilipinas, kung magtatanim kayo ng mga ng mansanas nga nakatulad nitong kiwi na kinakailangan ng pear. Pati alam ko yung persimmon, yung pear, at kung ano-ano pa, marami sila guys na kinakailangan ng pear. Pati nga yung yung cherries, sinasabi nila kailangan nila ng pear. Pero yung cherries ko, ewan ko bakit namumunga siya, no? Siguro dahil ibang variety siya. Meron kasing variety guys na kinakailangan ng pear. Kaasin ng itsura niya. Kuha tayo ng asin para ma-enjoy natin. Titingnan natin guys kung pwede tayong mag-sweet testing kasi ay matigas pa siya. Ayan, hilaw na hilaw pa nga siya kasi supposed to be dapat ang laman niya sa loob ay kulay itim na yung buto niya. Pero dahil hilaw pa nga siya, puti pa. Kaya lang kasi gusto kong tikman at makita nyo din kung pwede na ba natin kainin yung ating nabili na kiwi. At itadakimasu guys, kumuha lang tayo ng asin. Wala pang kain yung lola nyo. Wala pang almusal. Fairness, hindi siya maasim. Konti lang. Kasi guys, etong natin na to, variety natin na to ay kulay green. Kasi meron neto na yellow-green. Pero hindi siya masyadong maasim. May asim siya, konting-konti lang. Yung lutong niya para kayong kumakain ng mangga. Pero kasi yung parang texture niya hindi mangga. Parang kasi siyang parang ko ba-explain? Parang rough. Ganun yung niya, texture niya. Hindi rin siya mapait kahit nabubot pa siya. I
think guys, sweet variety kasi siya, kaya siguro hindi maasim. Hindi ko lang alam guys kung yung ibang variety nito ay maasim kapag kahilaw. Kasi kapag bumibili nga ako nito, hinog na guys, maasim pa eh. Hindi natin siya pwedeng i-sweet test kasi guys, sobrang dry niya pa, matigas pa siya, ayan. At wala akong nararamdaman na tamis. Kung meron man siya, siguro mga nasa 3 lang siya, hindi siya aabot ng 5. Pwede na para sa nakikrave sa mangga. Hoping next year marami tayong mapakinabangan na bunga ng ating kiwi. Yung binili natin nito, 2 babae, 1 lalaki, para sure. Kasi yung binili ko yung lalaki guys, napakadami niya bulaklak at sale ko lang nabili yung magkano lang, 300 pesos lang. And then yung babae, yun ang mahal. Nasa 1,500 yen yata. Plus bumili pa tayo ulit nito, another 1,500 yen. Kasi mas madami yung babae natin, mas madami tayong mapapakinabangang kiwi. So yan guys, hilaw pa pala yung ating kiwi. At ngayon ko nararamdaman na medyo nangangate ko dito kasi siguro dahil nga dun sa dagta niya. At next time abangan nyo kapag hinog na yung ating kiwi, dun tayo magsisweet test.